Hello, good morning everyone. Happy weekend. Ang haba ng ating weekend. Sa Pilipinas from Thursday yata, wala na silang pasok up to Sunday. So, happy long weekend dyan sa Pilipinas. At lagi po tayong mag-iingat. Parang nasunog po yung cemetery ng Navaliches. Yan ang no? Minsan ang result ng mga careless actions natin, yung mga ganitong klaseng mga trahedya na nagagawa ng tao dahil sa ating pagpapabaya. I know for sure na you are visiting your departed loved ones in different cemetery. Kami dito sa Spain parang wala, kasi wala naman dito sementeryo. Uso dito ang mga cremation, yung, di ba? Bibihira yung sementeryo, yung iba talaga cremate, tapos meron silang private place na pinaglalagakan ng mga abo. So guys, kamusta po ang lahat? Kamusta po ang ating mga araw? Ngayon ay Friday na. Actually, 8:30 pa lang dito ng umaga. 2 nights na ako hindi nakakatulog kasi grabe yung sipon ko and then ubo sa madaling araw. Kaya parang wala tayong gana mag-vlog, wala tayong gana humarap sa camera. Pero ito, pipilitin natin na makapagbigay ng vlog kahit maiksi lang. Alam mo, bumilib ako dito, may ibang usapan lang, no? Kahit may asawa na si Alex, dapat hindi na ito binabatukan, hindi pa na ito, kasi mapapahiya din yung asawa niya. Or I mean, ma-hurt yung asawa ni Alex kasi ang laki na niya, matanda na, binabatukan pa ng nanay. Pero ito lang ang ikinabiliban ko sa magulang ni Alex kasi wala siyang sinisino kahit may asawa ka na, matured ka na, kung kailangan disiplinahin kita, ito yun. Ayan, no? Nakita nyo? Believe pa rin ako sa mga ganitong mga magulang na dinisiplina ng ganito. Kasi tingnan nyo naman ang nagiging bunga ng anak. Tingnan nyo naman ang naging result. Takot sila lumaban sa magulang. Do nang aasar ito si Alex, pero kahit papano, 'di ba? Nasa bunutan siya, may mga ganyan na sinasampal din ang magulang kapag sinasaktan sila. Dito lang ako nagtataka kay Carlos na pinangaralan lang siya tungkol sa girlfriend, yung mga red flags ng girlfriend. Ayan, inabando na ang nanay. Pero tingnan nyo si Alex. Kahit sinasabunutan siya ng nanay, at hindi lang to once, nangyari maraming beses ako nakikita na yung mami nila Tony Gonzaga ay hindi yan nang i-spoiled ng mga anak. Talagang, nakita nyo naman, it is hurtful sa part ng asawa ni Alex na ang asawa niya ay sinasabunutan. Pero nakakabilib yung mami nila Tony na hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang kanyang pagiging firm as a disciplinarian mom. Pero nagtataka lang ako dito sa dalawang tinawag agad ni Chloe Sanse yung nanay niya na naka-experience siyang domestic violence. Samantala to si Alex Gonzaga, sinabunutan ng nanay, hindi naman nagreklamo na domestic violence masyado yung nanay niya. And I know for sure na hindi lang ito dito nangyari sa panahong ito ng malaki na si Alex. Kahit noong maliliit pa sila. Sa kakulitan ba naman niya ni Alex, hindi mo masasabunutan? For sure. Pero nakita niyo ba na nagreklamo sila sa social media na domestic violence? Maarte talaga itong dalawa na to, itong couple na ito, talagang sobrang kaartehan. Konting galit lang o konting paalala ng mga magulang, domestic violence agad, magnanakaw agad. Alam nyo guys,
payo ko lang bilang ako may asawa na at isa na ring manugang, kumbaga. Payo ko lang sa mga mag-aasawa pa lang ha, mahalin ninyo ang inyong mga biyenan. Kahit sa una ay maramdaman ninyong hindi kayo tanggap, hindi kayo parang feel at home kapag pinapakilala kayo ng inyong mga magiging husband or wife to be. Kailangan ninyong matutunan mahalin ang inyong mga biyenan. Kasi kung minahal ninyo yung boyfriend ninyo o yung magiging husband or wife to be, isama ninyo, yakapin at mahalin yung mga magiging in-laws to be mo. Kasi mas magaan ang pamumuhay natin kung lahat sila ay mamahalin natin. Pero kung magiging selective lang tayo, ang mamahalin lang natin yung boyfriend natin, girlfriend natin, o yung magiging husband to be natin, walang mangyayari sa ating buhay. Magiging kakambal natin yung malas. Magiging kakambal natin yung kabigatan sa pagtayo o sa pag-build ng ating mga pamilya. Kasi hindi natin sila tinanggap. Namili lang tayo ng ating mga mamahalin. 'Di ba? Wala na tayong magagawa eh. Papasok tayo sa pag-aasawa. Wala tayong magagawa kundi ang yakapin sila, mahalin sila. Darating din naman ang panahon na lalambot din ang mga yan. Kung dumating sa point na para kayong minamata ng inyong mga magiging biyenan, pasasaan ba at lalambot din sila? Maiisip din nila na, ay, minahal niya yung anak ko. So dapat unti-unti ko na rin siyang tanggapin as dagdag miyembro ng pamilya. Hindi naman talaga madali yung papasok ka talaga sa relasyon o papasok ka agad sa panibagong pamilya. Hindi madali kasi hindi lahat ng mga magiging biyena ninyo natin ay tanggap tayo. Nangyayari yan dito sa pamilya namin. Sa pamilya ng asawa ko kasi madami sila, 14 sila. Na ang iba sa kanila ay halos parang hindi ko nakikita na ganun sila ka-close sa mga biyenan ko. Kasi ang iba kong mga sister-in-law, mga kapatid ng asawa ko, yung mga asa-asawa nila, kapag meron kami mga gatherings, nagtatago sila, nasa kwarto sila, hindi sila lumalabas. So, para bang hindi sila feel at home. Bakit? Nilalagyan nila ng gap yung kanilang relasyon, na feeling nila wala nang magagawa. Na porket pinakitaan sila ng mga biyenan nila o namin na parang hindi sila katanggap-tanggap, ay hindi kagagawa ng mga pamamaraan. Of course, kailangan mong makisama, kailangan mong mag-adjust kasi ikaw yung salta dyan sa pamilya. Kumbaga, sampig ka sa pamilya nila. Kaya dapat tayo yung nag-a-adjust at magtiis. Matuto tayong magtiis ng panandalian lang naman. I know naman na kung dito tayo babalik sa Carlos Yulo issue, I know na darating ang panahon si Mrs. Angelica, hindi naman siguro matigas ang puso na hindi niya matanggap si Chloe San Jose. Diba? Pagka nabuo na yung kanilang pamilya ni Carlos at saka yung magkaanak na o ganyan, nakikita naman natin sa karakteristik ni Mrs. Yulo na hindi naman siya ganun katigas siguro na hindi tanggapin ang kanyang magiging manugang tubi. Kung kinakailangan talagang mag-adjust tayo. Kasi ako I'll give myself as an example. Nung ipinakilala ko ng husband ko sa pamilya niya, isa ang
aking kinakatakutan na sinabi niya na meron daw siyang isang kapatid na maldita, si Ate Alma. Yung pinaka pangalawa mula sa panganay. Sabi niya meron akong kapatid na maldita. Masyadong metikulosa. Ayaw ng madumi na bahay. Ayaw ng makalat. So, syempre, natakot ako. Kumbaga, kinabahan ako kasi kung meron kang ganun na marinig sa husband mo na medyo, kasi sarcastic pa yung pagkasabi niya. Sabi niya parang walang nakakasundo ito na mga asawa ng mga kapatid ko kasi maldita talaga to. Ayaw niya ng madumi ang bahay. Ayaw niya na hindi ka-organize. Kasi hindi nga nag-asawa si Ate Alma dahil ayaw niya ng pag may mandiligaw na na mga lalaki, tinitingnan daw niyan ang kuko. Kapag madumi ang kuko, madumi na ang buong katawan ng lalaki na hindi ito malinis sa bahay o malinis sa sarili. Kaya matandang dalaga. Nung sinabihan ako ng husband ko, syempre kinabahan ako. Sabi ko, naku po, sa dami ng mga kapatid mo na nag-asawa na halos wala siyang kasundo, paktay talaga ako kung paano ako matatanggap. Alam mo yung reaction ko, kung makitid lang ang pag-unawa ko, baka sabihin ko, pakialam ko sa kanya, hindi ako nag-asawa para siya ang kasamahin ko. Nag-asawa ako dahil ikaw ang alam ko, ikaw ang makakasama ko, hindi siya. Diba, may mga ganong klaseng acceptance ng mga ibang mga magiging manugang o sister-in-law sa pamilya. Pero kasi ako, ginamit ko yung lawak ng pang-unawa ko. Sinabi ko sa asawa ko, okay, thank you for this information so that I know kung paano ko ilalagay yung sarili ko o paano ko i-introduce yung sarili ko. And then, nung pinakilala ako way back 2010, kasi 2010 kami nag-asawa, well, andun ang kaba, kasi tiningnan talaga niya ako from head to foot. At talagang grabe yung kutob ko, grabe talaga yung kaba ko. At hindi niya ako kinausap. Basta, hi, that's enough. Hi, hello. Yan lang. Pero nakita niya kung gaano ako kasincere sa pagmamahal ko sa asawa ko, which is kapatid niya, at sa kanila. So kahit abroad ako, nagkuskus ako ng CR. Dahil yung CR nila ay nangingitim yung tiles. Kasi si daddy, yung biyanan ko, mahilig magkulay ng buhok. So ngayon, syempre yung matanda, hindi man naman maasahan niya na pag nagkulay ng buhok ay siya pa rin maglilinis ng banyo. Hindi yon dahil may edad na eh. So nakita ko kung gaano ka itim yung kanilang mga tiles. Di ba yung mga tiles, yung mga square-square, yung mga in-between nun ay parang siya, may line. So kinuskus ko yun. Inisprehan ko siya ng Clorox o chlorine na may lemon. Tapos I leave it 10 minutes and then binalikan ko. Nagkulat yung sister-in-law ko at yung mga iba kong mga brother-in-law pa at saka yung biyanan ko. Nagulat sila na luminis yung kanilang CR kasi doon sa bahay nila nakahiwala yung liguan sa kung saan ka dudumi, pasintabi sa kumakain. Pag liguan, pag dumihan lang, gano'n, nakahiwalay. So ngayon, nakita nila kung gaano kalinis, nagbago talaga. Kaya kasi si Ate Alma, hindi rin doon na tumira ng matagal sa bahay nila kasi nasa Manila siya. Bali nagsabay-sabay kami umuwi doon sa probinsya. Nung nakita nila na sila na nagulat, paano ko daw ginawa na sila daw hindi nila matanggal-tanggal yung kulay ng buhok ng biyanan ko. Pero bakit ko daw natanggal? Syempre ako dito sa Spain bilang isang gumaganap na rin ng mga ganong trabaho. Dahil hindi lang naman pagbabantay sa alaga mo ang gagawin mo. Of course, maglilinis ka rin.
alam ko yung mga techniques kung ano yung mga dapat nating gawin para malinis, 'di ba? Sa mga whites, sa mga amo natin na puti, hindi pwedeng madumi ang bahay kasi malinis talaga sila. I-maintain mo. So, in-apply ko yung natutunan ko dito doon sa mga biyenan ko, sa bahay ng biyenan ko. Nagulat sila. At saka hindi ako nagbubuhay prinsesa kahit ako lang yung abroad na manugang. Lahat ng mga napangasawa ng mga kapatid ng husband ko doon lang nagtatrabaho sa Pilipinas. Ang iba walang mga trabaho. Majority of them hindi nagtatrabaho. Mga plain housewife. Kinaumagahan, first day ko, nagwalis ako, paikot. Malaki yung bahay ng biyanan ko. Kung magwawalis ka, mag-isa ka, hindi mo matatapos sa isang oras. So palibot ng bahay o paikot ng bahay, nagwalis ako. Naglalaba. Though hindi ko nilalaban yung kanilang damit sa amin ng mag-asawa. Pero talagang mano-manong laba, naglalaba talaga ako. Nagwalis, kung anong trabaho, naglilinis ng bahay. So ganun, nagluluto. Yan ang paborito kong gawin, pagluluto. So, and then, nakita ko yung kung gaano ako, kung gaano si Ate Alma na amaze sa akin, yung sister-in-law ko. Hanggang pinakwento niya ako doon sa mga kapatid niya. So parang ako yung naging pulutan sa magandang pagkukwento, yung hindi ka minamarites. So until now, I maintain it. I have a very good relationship with them. Kahit isa sa kanila, wala akong naging conflict. All of them. And it's always unfair to say na nagko-compare sila ngayon sa akin na doon sa mga sister-in-law, sa mga iba pang napangasawa ng mga kapatid ng asawa ko na bakit si Ran abroad. Dapat pag nandito yan sa Pinas nagpapahinga, hindi nagtatrabaho, dapat todo lang pasyal. Pero hindi siya ganoon. Pinapakita niya na hindi siya senyora sa bahay. And so I was been the example of my sisters-in-law when they talk to their other sisters-in-law, which is very unfair to them na i-compare nila ako sa mga iba ko pang mga kasamahan sa bahay na mga kumbaga mga asawa din ng mga kapatid ng asawa ko. So, ikaw ang gagawa ng sarili mong kwento. Ikaw ang gagawa ng sarili mong pangalan. I mean, kung hindi ka makikisama at maka-adjust, hindi mabigat ang pamumuhay. At kung babalikan natin dito sa pamilyang Yulo, dito sa kay Carlos at Chloe, parang hindi natin nakikita na meron silang bad vibes sa buhay kasi marami silang pera. Pero alam nyo, kahit anong tago natin ang ating mga bad vibes dahil nag-disrespect tayo sa ating mga in-laws o mga nakakatanda, it will always come out doon sa mga actions natin. Pilit natin piniperfect yung ating mga ginagawa. Pero kasi para lang hindi ka masilipan ng butas na, yan na yung karma mo dahil masyado kang mapagmataas, hindi ka marunong tumanggap ng mga paalala sa iyo ng mga magiging biyanan tubig mo. Yan ang mahirap. Nagkakaroon tayo ng insecurity at nagkakaroon tayo ng parang feeling natin gagawa lagi tayo ng perfect para hindi tayo masilipan at hindi tayo ma-debunk sa ating ginagawa. Guys, since mahaba na itong video ko at sa susunod na video, saka na lang ako magre-react. So